balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. BSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, oy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa aw hagas sa imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini o uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mapunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban na to ang Radyo Pilipinas o Visayas DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Na ta mahinong danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Na ta para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Atong oras makigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 3 sa 7 na sa kahaponon og welcome sa lain usab nga edisyon ning atong programa ang Tech Talk, atong unang edisyon no mga kaigsunan para ning tuig 2026. Kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan, Roel Bugnos, atong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board, si Sarito Cabales, maguban-uban na sab kita sa kaoras no, nga puno sa impormasyon o kasayuran, kabahin sa mga impormasyon no, sa teknolohiya. Atong makauban makaigsunan gyapon ang atong partner station no ang DYDC FM diha sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. And for this year makauban na sad nato ang Southern Leyte State University. Atong dawaton sa pikas linya kay naka-standby na maayong hapon nimo diha Mikay from Baybay City and palihog na lang sad pagpailayla sa atong tinahod nga bisita karong hapon.
Minaw sa atong mga katektok diha sa Southern Leyte ngon mga diri sa Samaran Leyte ug sa bisan asang dapit sa Luzon, Visayas and Mindanao di inabot ning atong tulumanon na tektok. Mayong hapon mga higala and welcome in itong pinakauna nga live no nga episode sa TikTok, and we have a very special guest. Hopefully no mapadali ang atong pag-formalize atong partnership with the Southern Leyte State University aron ato pumasibya ang mga teknolohiya, inobasyon nga na-develop sa naasoy nga buhatan. Okay, so sa makausap pa mayong hapon sa kalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, live din sa Visca Baybay City Leyte alang ni atong programa TikTok. Okay, so adlang Lunes karon mga higala, Pebrero, pinakaunang Lunes sa bulan sa Pebrero, no? So daghan abang Ruel ning bulan sa Pebrero. Anyway, sa Pebrero 2 2026 ug atong makauban ang usa ka scientist mga higala, no? Usa po ni siya ka proud Viscan and karon kasamtangan nga campus director sa Southern Leyte State University Hinunangan Campus. So di na nato dugayon paron taas ang atong oras nga magahin sa atong discussion karong kahaponon. Atong i-welcome si Dr. Ian A. Navarrete, atong bisita karong kahaponon. Mayong hapon kanimo, sir. Mayong hapon Ruel, og mayong hapon Nick. Og sa tanang nagminaw sa og nagsibya sa UAC og sa radyo publiko, mayong hapon kanatong tanan. Og sa mga farmers po diha, mayong hapon kanining tanan. Yes, mayong hapon sa ato mga farmers nga naminaw karon no nga ganahan na pod masayod aning atong topic about jackfruit farming. So but before siguro ta sir natong hisgutan unsaon maning pagpangumas sa nangka. Ato sa sigurong lakpitan gamay murag intro lang no. Nganong ang atong jackfruit recently naka-gain man gyud og attention labi na sa atong mga mag-uuma. Lagi. Nindot kayo na nga pangutana, Mick. Ang langka manggod, dihay daghan ka variety sa langka diri sa atong sa Pilipinas. Pero dihay na-develop sa balin sa sayaw. Kanang gitawag nila Ibiark sweet. So, mao kuno na daw ang pinakatamis nga langka sa tibuok kalibutan. Kay taas siya o kanang index. So mo nang na-popularize gud siya kay tamis gyud pod hinoon. Unya na-popularize siya through different DE programs. In fact, there is a Southern Leyte ginasuportaan kini sa provincial government ni Governor Damian Mercado sa ilang greening program. Mao ning gipananom daghan kaayo sa Southern Leyte na anas mga 72,000 kapunuan ang natanom. So isang sa ubang regions nag-encourage na sila nga mananom ani tungod kay ang market ani grabe. Kay diha pa lang daan sa baybay hurot-hurot gyud ang ilang product kanang ilang dried kanang ilang freeze dried nga langka. So morning daghan gyud siya nga nainganyo. Plus siguro usa nga dakong factor nga nung daghang nananom is ang tabang yun sa gobyerno aron particular lang DA aron matagaan ang mga farmers nato mo nang mananom. So ang kamanindot paminaw no nga aduna gyud sigurado nga merkado nining atong jackfruit kay mao man gyud ang makapainganyo sa mga farmer nga mananom kay sigurado man nga naay kapain o naay mabaligya sa mga pananom. So siguro sir ato nang himay-himay no diri ana gyud ta mo sugod sa pagpanguma aning atong nangka. So ang kini sa nangka no ang nakalamian niya kay ang proseso is i-grafted langka siya. So sa Binisaya pa na kay unsa ni siyang grafted, usa ni siya ka asexual propagation nga ang stock gikan sa langka nga native sumpayan siya og kadtong Aviark sweet aron ma-retain niya ang iyang katamis. So mo na gipapdaghan karon diri sa balin sa sayaw, in fact sa Javier pod also as na ako'y nursery pod sige po mig-produce ani
sa among mga nurseries para makuan. So ang langka, ang usa sa karakteristik sa langka is prolific po ni siya mamunga, no? In 3 years time, kung nindot lang yun ang imong management practices sa farm, mamunga na siya, magsugod na siya pamunga, no? Unya ug magkasugod na nagbunga naay duha ka pagtingbunga period niya, so naay major naay minor. So mo nang grabe ang kita gyud kung labi na og ang atong market sa pagkakaroon ang baybay sila lang ang naay planta nga nagprocess og langka. Last Friday dito ko sa Maasin kay nag-create ang Southern Leyte og Council, Provincial Jackfruit Management Council. So naimbitahan ta dito nga ang Southern Leyte na ay 662 hectares nga kuan kining hektarya sa yuta nga gitamnan karon og langka. So naana na siya na mga areas ana nga fruiting na siya. So karon ang council nagkuan lagi aron makatukod pod og similar nga pasilidad nga pareha sa baybay. Kay aron ang atong mga farmers diri sa Southern Leyte matagaan ang ilang sure gud ang ilang market. So mo na gi-work out nato karon. So mo nang nindot ni siya nga inisyatibo gyud sa province kay dili lang langka actually ang purpose ani, but tan-aw nato pod ang importansya sa kahoy sa in terms of climate change, no, kay absorb man sa carbon. So byproduct na lang or plus factor na lang na yun ng bunga. Pero sa pagkakaroon na popularize na to, ang bunga na atong giistoryahan, wala na ang ecosystem services. Pero dapat tandem gini siya. Mo nang usa ni sa nindot nga atong ika-share sa uban nga kung naay reforestation, siguro sa atong mga ipananom dapat naagi fruit-bearing trees. And one of that is langka. Kay aron maka-gain pod. Kay ang kahoy, dugay man ka harvest ang farmer. Whereas ang langka, in 3 years time, mamunga na siya. So, pwede utanon, pwede po og pahinggon o niya ato ipamaligya. No, arang ka maanindot gyud nga inisyatibo ang gipahiga ang gigihimo karon no sa atong sa Southern Leyte nga probinsya and sa other provinces across Region 8 no and other regions. Sir, nahisgutan nimo ganihan no kining na atong nangka is prolific man siya no, but of course kinahanglan magyud naay sakto and nga management practices para mapatubo na tug maayo ang kining atong nangka. So pwede ba nato hisgutan sir ang kining management practices? Kini siyang kuan nindot kay nga pangutanan no kay usahay mo ingon man lagi nga dili mo tubo ang langka diha. Pero based sa akong as farmer, as nursery owner, usa sa akong nakita nga pag umaw gali ang yuta kanang low fertility siya. So puwa ang yuta. And the most suitable nga pwede nato i-recommend nga crop is ang langka. Kay nindot gyud siya tubo. In fact, ang akong langka moabot man na siya sa dito sa Agusan del Sur, unya ang si Vice Gob nakapalit sa ako. Moingon siya nindot gyud ang langka kay maayo gyud siya og tubo. So kana palang daan makaingon ta nga ang umaw ngayon ta no, moingon naman ta nga ato na lang ning bisaan no. Pero di ay kung ato nang amumahon magtanom tag langka, eventually ang yuta ma-improve mo daghan ang mga sagbot atong ikat unya mahimo siyang fertilizer mo add sa yuta mo nang dili na siya magpabilin nga umaw kay tungod kay ang sigitag grass cutter makatabang kana siya sa pagpalambo sa atong yuta. So mo nang nindot gyud nga kana siya nga pamaagi nga sa management palang daan atong hinahinayon ra kay kanang ako kining makita ninyo sa akong likuran sa akong actually ang napakita nako diha ang akong limunan pero naana sa other side same ra ang yuta perting yung umawa pero perting kanindot gyud ang tubo sa langka. So usa sa mga management nga akong gihimo is mangayo ko na may manghatag pog iti sa manok mo ti akong i-fertilize plus ma-apply po kog inorganic
kay aron mo nindot ang tubo. So far nindot man po ang response sa mga langka nako, nindot ang tubo. Except lang adtong na igo ta sa Tino kay medyo akong area na igo jud, pero karon so far ni balik na po. So a combination dai sir no, pwede dita mo gamit ang kining organic and inorganic, and mga higala di ta mawad-an og paglawom ha kumingon ta nga ang atong naan nato nga yuta sa pagkakaron is umaw kay pwede dai nato siya magamitan aning pagpananom og nangka. So long as makasabot taon saon nato pag-manage noon, saon nato usa to ngay buhaton. Oo, pwede ta katong giingon ni sir nga kato iti sa manog and katong mga unsa pa to dito mga organic, mga dahon-dahon para mapabalik ang fertility sa yuta no. Okay, so ako ibalik sa Radyo Pilipinas sugod alang sa dugang pa nga mga pangutana. Yes, Dukayan, mayong hapon. Tinood bitaw na, no? Very supportive gyud ang provincial government nining nga maong inisyatiba. In fact, daghantag mga like sa pagpahigayon nila og kining Project Mian across municipalities. Di jud na mawa ang pagpanghatag og kanang mga kining igtatanom nga mga nangka, no? And I don't know, Doc, og familiar po kaning kining ilang performance-based incentive nga system kay naman sila ipanghatag pod nga mga insentibo niyadtong mga maayo og mananom og kanang nangka, Doc. Sige. Tagaan mo na mo og gamay nga overview no. Although dili kay ko haniti ani, pero na-discuss magud niya atong last Friday. Kay sistema sa probinsya perting nindota gyud. So kung ikaw farmer na kay area, ang gi-require lang nila half a hectare nga area nga tamnan nimo. So, ang insentibo, katong tagaan ka sa pagpananom nimo, tagaan ka og kwarta. Sa pag na-establish na nimo, nakatanom na ka, tagaan na pug kag additional kwarta. On the succeeding year, na incentive based. Kay ang problema manggod, ang uban mutanom ra unya wala na, kalimtan na to. So, most likely mga matay gyud siya. So kanang incentive based, kung pilay na nabuhi, mora to'y tagaan og incentives, additional incentives. Kay lagi kasagaran sa mga mag-uuma, itanom ra siya pero dili na habasan, so mo nang daghay na nga matay. So ang gihimo sa probinsya, murag nakadetect ang probinsya ani nga sige ra taghatag no, pero wala man din nanubo. So naapoy gitawag nga field validation. So ang atong mga trainer na mga project in charge ani gi-divide ni sila into different clusters. Sila to i-evaluate. For example, there is a cluster sa Pacific area nanay mo evaluate nga taga probinsya unya tan-awon og pila ang nabuhi nga kuan. So mo nang gitawag nila incentive based. Kay kung daghan kag buhi, that means to say daghan pug kag incentives. So nagpasabot lang na nga ikaw nga farmer nagprotektar pug ka, nag-amuma pud ka sa mga gipanghatag nga tanom gikan sa probinsya. So mo nang unique ni siyang sistema. Ako bilib kay ko ning sistema ha. In fact, sa sud sa 662 hectares nga ilang gipanamnan, ni gasto ang probinsya og around 21 million. Dako gud siyang investment. Pero makita nato pod nga sa kining 662 napoy mga plus 1,038 farmer beneficiaries ani. So daghan gyud ang natabangan unya sa pagkakaron ang industriya kung pananglitan mamunga na tanan, grabe ang kadaghan nga ma-harvest nato nga makatabang sa farmer. So ako na lang po ning i-discuss po no gamay no. Ato lang i-assume no nga in 5 years time na ay ingnon na to estimate na to nga na po ka bunga sa kada punuan, no? Unya sa kada bunga na ay 10 kilos. So na kay 100 kilos. Kung na kay farm gate price nga 40, that is roughly 4,000 pesos per puno ang atong income sa farmer. So kung naa kay ingnon na lato sa kay ang usa ka hektarya kuan man siya 156 ka puno. So buti pa sabot kung mao nay mamunga bisag 50% lang ana
dako gyud ang income sa farmer nga mahatag ani. So mo nay nakanindot ani. Nindot ang inisyatibo sa probinsya. Yeah, kay di po nang ingong dole out ra po do kada bang napoy motivation somehow to make sure bang mabuhi pod kay mabita po na yung usa sa mga problema bitaw kanang mga ipanghatag nga mga any government assistance kanang kumbaga paghatag wa di ba masustain po ang efforts. So majud po bitaw ning susama nining paningkamot no. Andok unsa may kanang atong long-term goal ni ining atong jackfruit plantation like it's for example for this year nanabatay aside ba sa VSU nga atong atuan ang atong mga kaning bunga sa nangka and unsa man ang mga long-term nga like you've mentioned ganina katong maghimo na pud og pasilidad diri sa province like do we envision ourselves nga mo gawas sa pud outside of the province or even the region and siguro mas daghan pa nga market ng atong maabot Doc? Nindot kay na nga pangutanan no kay usa sa among nahisgutan ato Provincial Jackfruit Council is dili man pwedeng mananom rata kay mawad-an og kuan ang mga tawo nga asa man nato sa kadaghang langka asa nato ni pamaligya. So karon naninguha ang probinsya karon nga makakita og pundo aron mag-put up og new facility no kay bisag sa sa baybay kanang ilang jackfruit kuwang gyud kaayo ang ilang kuan taas ang demand gamay ang supply. So inana ka grabe hasta ang Cebu ang ilang mga jackfruit nato na ilabog sa mga hotel sa Cebu kanang mga pasalubong center kuwang gyud siya. So mo nang gi-envision pagali siguro sa probinsya nga i-expand siya. So padaghanon pa pagtanom kay para lagi pohon ang atong produce makapamaligya ta sa lain nga province kay aron siyempre magtikadaghan ang demand sa laing lugar so wala may laing nag-supply gud og inana kadaghan so mao nang nindot ni siya nga kuan og ma-realize nato diri sa Southern Leyte kay daghan na gyud so far sa estimate adtong last Friday na ay 70,000 plus ka puno na sa langka ang buhi og natanom karon sa probinsya so perti nang daghan na gyud kaayo. Oo, bitaw, no? So, hopefully, no? Kaya ron ma-meet po ng demand and mas makatabang po ta sa itong mga farmers. Ato ibalik ni mo diha, Mikay, para sa dugang pang mga impormasyon. Yes, daghang salamat Roel. And of course, sa atong bisita karon si Dr. Ayan no, sa mga mahinungdanong impormasyon nga nabutyag so far kabahin ining atong jackfruit and hopefully mas strengthen pag ang jackfruit industry. Pipila na lamang kabulan or katuigan kay nagalihok na gyud ang atong gobyerno. So lagi no daghan suporta and ang inisyatibo manggod karon is ang kanindot is kana bitang ang atong komunidad na gina-encourage gyud nila nga kana bitawng maningkamot gyud no nga dili lamang kutob sa pagpananom kundi para mabuhi gyud ang kining mga nangka of course kay naga-invest gyud og pila ka milyones ang atong gobyerno ani. Okay, so diri ako nga ang ako bangutana sir diri kabahin sa kining teknolohiya, mga modernong teknolohiya pwede ba mapaambit sa atong mga farmers kung unsa ang mga modernong teknolohiya nga gina-promote ninyo and ginagamit gina-apply para mas mapaboost pa, mas mapalambo pa ang productivity or ang pagpatubo sa kining atong nangka. Yeah. Daghan gyud pamaagi sa unsaon gyud no. Kay siyempre una dapat atong i-condition ang atong yuta aron og tambok og daghang tambok ang atong yuta posible gyud mudaghan gyud ang iyang bunga no. Usa pa naaputay pruning na dapat himuon kay kung dili po ta mag-prune no daghan pod ang peste nga mo present sa atong punuan so mo nang pruning is very crucial pod aron dili mo attract kay kung dili nato pamudlan siya ang tendency ang mga sakit ang mga peste na adiha magpundos punuan so kinahanglan na nato then after that also dapat pod ang
pag naanagali magpruting na siya, dapat kahibalo pud ta kung unsay period or time ang timing sa pagputos sa bunga. Kaya ang bunga manggod Mick, inig daan na siya nung mugawas na ang bunga no, atakihon na siya daan sa mga piste ka ng fruit borer. So gamay pa lang siya, mura pag ulos bata kadako, prone na siya sa kanang fruit borer. So ang mahitabuan ni kung matamaan na siya fruit borer, nagtikadako ang langka pero ang sudi ay nag-inanay nagkalata. So mao nang ato na siya daan kay balo na tag when is the best period nga ato na siyang putson. Pwede nato putson og sako, shower screen og unsa pangalain nga pang putos. Pero mao gina dapat nga kay baluta ang pagputos gyud kay once matamaan na ta naayo sa matamaan ang mo transfer man po na sa laing punuan. So very important gyud nga kahibalo ta sa ani nga mga information pag pruning, pag fertilize, unsay klase sa abono atong i-fertilize unsa kadaghan kay aron maprotektahan nato ang punuan nga tambok ra gid siya niya magsigira na siya og pamunga. So and then after pod sa kanang koan na nakaputos na tano, maghuwat na lang pod ta pila ka buwan, 12 ka buwan before harvest. So mas maayo gyud og dili nato harveston nga ripe na sa kayo. Much better kung pila ka days pa og ripe na siya maglisod tag market ana. Masabtan kuanta na unya dili na baya lami pod og pertinang karay kay ang iyang quality pod no sa iyang unod no murag luyat na gyud kaayo. Unlike sa kadtong murag hapit pa lang gyud siya mahinog kanang kuan nya murag crispy pod siya kuanon. So kini ginatudlo ni siya sa mga training sa mga farmers. So naatay ang DA ani very active, ang Balisasayaw Experimental Station is very active ani nga mga kuan ug unsaon gyud nato nga mapadaghan pa no kay usa pa mas maayo pod kung ang atong location gyud dili kaayo kanang daghan og tubig, kanang mapunduhan og tubig, kinahanglan nato i-drain kay otherwise ang langka manggod pag daghang tubig madaot siya, mamatay siya. So mo nang kay balotaan ni nga mga pamaagi or teknolohiya kung saon nato ni siya pag kuan. So ginatudlo na nato sa kadaghan nagtraining na po dire sa ato ang mga farmers sa probinsya. So ginatudloan na nato sila pero siguro next time daghan na pong farmer, another set of farmers na po na atong invite aron makahatag ta og dugang nga informasyon para sa pag unsaon nga mudaghan o unsaon pud nga gamay ra ang sakit sa atong mga langka. Okay, so lagi mga higala no dapat sa selection pa lang kung asa nato itanom ato na i-consider ang land preparation bisan ug umaw to dang yuta apan dapat kay bawt taon say sakto nga mga fertilizers no para mabalik ang kamaayo sa yuta and importante sa tong ingon ni sir no nga dili dapat mapunduhan kay basig kung mapunduhan og tubig no maglag dito ang tubig and then masig malata niya ang atong nangka wa pa katubo wa pa kahunat. So importante gyud na siya mga higala no nga napoy murag atong kanalan siguro para dili mapunuhan og tubig ang atong gitamnan. And then other important important nga practice is pruning and timing sa pagputos sa bunga no kay kung atong kuno no bisan nga mga katong native ra nga nangka makahinumdum ko sa unang panahon puston man gyapon sa kunanay no para dili lagi dili maatakihon o katong mga peste kay makuan man no ang bunga maapektado then gamay na lang kag makaon. So kini kay for i-market good na so dapat guwapa hamis gina ang atong nangka no. And sir na curious lang ko bakit katong sa fertilization sir sa for example sir half hectare lang nga nangka half hectare lang imong yutang gitamnag nangka pila ang gasto ana or pila ka sako baka sir nga fertilizer ang dapat natong i-apply kanang sa pag-fertilize dapat kahibaluta sa soil test result no pero kasama kita mag soil test no
Kaya wala tayo mag-testing, matamat na system na lang atong gamiton. So pagka dagko na galit siya atong punuan, ang among buhaton ana make og Ruel is kada punuan ana kanang tinapa sa kanang di ba na itinapa nga gamay o katong tinapa pud dagko atong salmona no. Katong koan ang among ginahimo ana is pag dagko na gali katong salmon na gyud dagko. So tulo ka bangag, murag nagsungka siya, murag nag-squares, nag-triangle siya. Pero dili pod mo sobra og 1 meter. So diha ra gyud dapit sa punuan, mo tong among ibutangan adto og tag-usa kada bangag og tag-usa pod. Sa usa ka bangag usa ka katong tinapang dagko. Pero gagmay-gagmay pagali, pwede ra nan amo katong gagmay pod nga tinapa, punon lang to siya. So mo nay among pamaagi sa among pag-practices sa diri sa farm. Pero of course, lahi-lahi ni practices pero nakita namo nga dili pud siya ingnon tantong daghan, dili pud siya ingnon tantong gamay. So nindot man pod ang response niya. So karon mo ra na amo pong gina-maintain. So karon ang amo na lang gikuan is gi-combine namo ang urea o ang complete fertilizer gisagol unya didto nami mag kuha sa kada salmonan. Plus ang amo karong kuan kada punuan ay nagbutang gyud mig iti kay nindot ang effect gyud sa iti kay ang iti basta uwan inanay ang iyang impact sa pag-supply sa nutrients kay uwan madagayday ang nutrients adto maabsorb pud sa tanom. So mo nang among practice yun especially karon Mick og Ruel ang among mga punuan gigamit na namo sa Scion Group. So naka-register ko sa PPI ana kay among dinha mi manguha mura bag mother plants na namo nga diha mi manguha mo among gamiton pagsumpay. So mo nang ang among fertilization is almost every 2 months mag-fertilize mi kay among kung pangutlan ang mga sanga. So mo nang og dili pod may mag-abono, dako kayo ang impact pod kay madaot man gyud ang punuan. So we maintain that way kay para naamidag ko og nindot nga sayon nga makuha. So mo nang again mata-mata system rata pero sa uban dapat gyud na ay fertilizer kanang soil test nga pagahimuon para kay balota og unsay kuwang, unsay naa og pila pod ka abono, pila ka sako ang atong magamit. Okay, so muna mga higalo no kinahanglan gyud ta mag-abono sa atong nangka para mas mapaayo pa jud ang tubo. O no, so gikuha na natin ni Sir Ayan, mata-mata system no kay medyo costly ba pud ang magpa-soil test no. So at least na natay idea nga kung inani pa kadako ang atong nangka, so mo pud ni nga fertilizer ang atong i-apply. No? So ako ibalik sa Radyo Pilipinas Sugod anang sa dugang pang mga pangutana. Okay, so Doc Ayan, maayong hapon. Once again, nag-mention man ka ganina Doc Ayan, no, register ang inyong tanomda nga nangka. Sa kani bang sa bahin sa pagsigurado nga ang kining atong mga gipangtanom karon diha or panghatag nga mga tanom nga nangka is na preserve pang iyang nga mga qualities, the sweetness in particular, unsa may mga mechanisms nga masiguro nato sir nga kanang uban basing uban na nanom nga dili na din na ang quality nga expected sa nangka kay basig na breed unsa pa na diha ang sakto nga technology, unsa may mekanismo karon sir nga masiguro ang tanan nga mga jackfruit nga mga natanom sa atong probinsya like dinhi sa Southern Leyte nga nagapon mas dili sakripisyo ang kalidad. Nindot kay na Ruel nga pangutana kay mo na usa nga impact sa kanang ang supplier nimo mamalitra og kanang grafted lang ka, no? So since namalitra ka wala kay quality control, no? Sa ako nga part as nursery owner ay grabe akong stricto ko sa quality kay dili jud ko mamalit og kanang mga grafted lang ka from other sources. So I make sure nga ang akong gisupply sa probinsya kay makakuha man ko ginagbay lagi ga isupply sa probinsya kanang gikan gyud sa sayon nga gikan sa kadtong registered nga kuan. Unya ang quality po dadto kabalo namang gyud ta nga ang kana siya mao gyud siya ang Aviark Sweet mo to atong gigamit
ang pagpadaghan. So quality wise makaingon pug ko nga tungod lagi sa strict quality control sa nursery level sa production, makaingon ko nga kanang ang akong gipang supply is nindot siya kay gikan gyud siya sa mga certified nga mga puno. Ug dili man gali certified, gikan ra pud adto siya nga punuan nga among gipadaghan. So makaingon pug ko nga kana siya nga pamaagi murag safe ko diyang dapita kay very cautious ko sa pagbaligya sa akong mga planting materials kay lisod lagi simba ko unya ang mahitabo manggod tungod sa kadakog supply ang demand taas unya ang supply gamay, ang mahitabuan na mangita na sila dito sa ubang lugar nga bisag dili gali sakto isumpay to siya. So diha na ang problema mo gawas. So kana siya nga daan sa ako nga side, nag-practice yung good agricultural practices kay para importante nga bahala ginagmay nga akong ginabaligya basta kay makasure pod ko ako mismo nagi ko'y quality ana nga maibaligya na to. Mao po na isa sa mga challenge no sa I think sa province no nga masiguro bitaw nga ang kalidad ba di pod makompromiso kay syempre og unsa po ang bunga na and i-process na siya so dili gid the same sad ang product nga mahimo sad no. So calling the attention sa province para niya na nga mao nga kining concern. And Doc, additional lang pod sa mga naman tay mga kanang tagsa-tagsa ka mga jackfruit farmers across the province. Unsa may nanabay mechanism ani Doc like to how to kanang asa sila magbagsak sa ilang mga bunga kayron aside siguro po anang ato ingadto sa to nga mga local markets, but how about those kanang ipadala nga to sa mga processing centers like sa VSU? Aron po siguro nga magarantiya ba nga kanang tanan nilang giani nga mahingad to gajud sa kanang processing center and masiguro po ang ilang kita. Kuan ni siya kanang so far ang province nagkuan na sila, ginasuportahan nila ang farmer. For example, ang farmer mingon nga nami daghang harvest diri, tabangan sa probinsya aron mabaligya. So dadon sa paasin kuhaon dito niya ipang apod-apod or i-deliver. So through social media pod nagatap siya ana mayon sila nga oy nay lang ka na to ha daghan kaayo kuan lang. So in fact ang account ato sa last Friday ningon sila nga so far nakabaligya man pud sila pero mao lagi na ang dakong problema kung dili maayo ang strategy nato sa industriya. Moabot ang time nga magbaha gyud og daghan nga langka sa probinsya processing center. So unsaon na karon nga mekanismo nga ang atong farmer makadagan ngadto sa baybay aron i-deliver dito. Yes. So siguro nakita na ni sa probinsya siguro nga alternative nga pamaagi aron ang pato pong mga farmer dili na mawad-an og paglaom. Yes. So siguro naminaw man siguro puro ang mga in charge ani siguro nindot gid siya nga pangutana nga unsay atong mekanismo. Pero para sa ako local lang usa kung magsobra na gali ngadto gina sa laing lugar kay otherwise perishable man pod ang langka good kung dili nato ayuhon paghandle kanang post harvest siguro mga lata so dapat kebalo nata asan dapita gid nato sa dalhon. So parang localized lang gud sa ta pero mabot gid ang time ma-saturate ang local market. We need to find a way nga makalink gid ang probinsya dito sa baybay. Pero sa ako nga side yun mo recommend yun ko nga it's already time for the province to think about establishing kana siya nga pasilidad kay we cannot wait no? And then ang nindot pod nga you establish now kay dili ba yan na perfect dayon ma-perfect Yes. mo ang diba? So it requires time. So kana siya nga time mo na learning time na aron maka learn pod kung saon pag-process dili lang pod sa kanang actually daghan pwede mahimong product sa langka. In fact ang langka wine is also a very promising na kuan unya kanang chips pod no. So even ang liso pwede gid siya himo nato nga mga byproducts. So again
siguro ang nindot mampod ang kwan sa probinsya siguro maka-establish ra gyud, and siguro pod ang help sa provincial kanang Philippine Chamber of Commerce murag na interesado po na. So, according to si Sir Mike Nunez, murag ganahan pod sila ang industriya nga mo prosper, pero naagi dapat intervention pod sa business community nga mutabang sa industriya aron swak gyud matabangan gyud ato ang mga farmers. Yeah, sakto gyud na sir, pero mo lagi na kay ug mingon tagmaasin ang atong kumbaga ang drop off point. Personally kay taga Southern Leyte malagi ko, like I think it's challenging for areas like in Pacific and Panaon areas nga mag-transport sa ilang kanang nangka paingon rugmaasin. It would take time, and then ang transportation cost pa niya na. So basing masakripisyo pud ang kalidad sa tong kining nangka, and as well as the quality, you know. So maunay usa sa mga dagkong pangutana pa diha as we go along, and hopefully pa siguro in the meantime pwede man siguro pud sila makig agreement with Baybay City if ang ila pong supply is medyo ubos ready, pwede man siguro ka pick up, no, and karabang mo lagi na mechanisms should be in place kay regardless kung like leaders come and go man lagi kanang, but a system remains, and kanang padayon ron ta ba. Okay, so balik na to diha na Mikay para sa dugang pang mga impormasyon. Rowan, ipunugan siguro nako no ang usa sa mga naistorya namo dito sa council is ang probinsya mag-establish po og mga cold storage facility. Yes. Kaya kung taas ang supply, listen, baboy pa ito na po kung may store siya. Kaya ang characteristic ba sa langka is kuha na siya kanang seasonal. So, na major, na po'y minor season, pero duha ra ka season sa katuig. So kung naay oversupply, pwede man to nato ibutang ra sa mga cold storage facilities para pagkuan. Mo to'y usa nga mga na akong nabatian dito sa gi-raise sa council. Okay, thank you, Doc. Okay, so ako lang klaruhon, Sir Ayan, no, ang katong nahisgutan kaganihan, no. Karon ba, sir, na bay formal nga partnership ang ato diha sa Southern Leyte nga province og diri sa Baybay nga processing center alang sa pagproseso nining atong mga na-harvest nga nangka? Murag kanang dapita, dili kay ko Wilbers diha make. Or well kay. Wala ko ka panana, pero I hope nga ilan nang i-explore nga possibilities. Total member man po ko sa council, so muhatag ra po ko og inana nga klase nga advice sa council aron po ang ato lang i-protektaran gyud ang atong mag-uuma aron correct sila mawad-an og paglaom ba nga murag market is sure na ana, so we plant more. Oo, no, labi na kay murag ongoing pa siguro, sir, no, ang kining atong ang plan nga mag-establish gid og own nga processing facility ang atong Southern Leyte nga probinsya. Sir, ako na pong balikan kagamay ang kaganiha. Apil ba, sir, sa suporta nga gihatag sa atong government ang kining seedling bali na do na bay libre nga seedling nga gipanghatag? Yes. Appeal gid siya. Kay ang first is nindot lagi kayo as akong ginaingon na ang programa sa probinsya is nindot kayo kay tagaan ang farmer og seedling kanang grafted lang ka. Kung ganahan ka mananom, siyempre maghabas ka, no, bayran ka sa initial sa imong paglimpyo. Sa time nga mananom ka, bayran na pud ka. Okay. After that, usa ka itanong siya, tagaan ka sa probinsya og abono. And then i-monitor ka mo na tong incentive based. So sa ako nga part ng farmer, kubra jud ko kay so ginamo na yung support mechanism nga gihimo sa probinsya nga kung ikaw farmer murag di ka kareklamo kay naa tanan gitagaan even ang teknolohiya ang mga farmers naabot gali ang farmers kag maasin na ngari sila sa SLSU Hinunangan campus para katong pag demo namo diri sa among saka extension activities. So supportive kaayo ang probinsya sa dihang napita.
Nindot sir no kay holistic gid total package gid siya ang maong support nga gihatag. And ako lang po lakbitan magamay sir no kay kasagaran nga na damage sa panahon sa Odette and pag-igo sa Odette no Antino is katong mga lubi kabukiran diri sa Southern Leyte, especially sa amo no, damage gid ang Durianan and others no. So pwede ba sir atong itanom sa bukid ang kini atong nangka ato intercrop sa mga lubi? Makabuhi ra ba ni siya sir bisan og landong? O ang langka, ang requirement taas og requirement sa sunlight ang langka. Open space siya, pero kung naa kay kanang kalubian nga medyo taas og distance. Oo, lagyo. Lagyo niya tag-as na pwede ra siya, pero mo require yun og langka og grabe nga init kay mo na ilang ganahan yun. Mo na ilang characteristics. So kung sa upland areas, sa ako gali taas naman yun to, pero nindot kayo ang response, pero open space to siya, open field to siya nga akong gipa namnan. So bahin po sa atong Tino no, Oo. igo man yun kay actually ang bagyo ni landfall sa Silago ni saka ang hangin dito lugsong sa Abuyog. Dito timing sa ako dito gay na nga tumba. Wa pwede no namatay kaloy sa Ginoo, natumba ra siya, pero akong gipruningan gali kay aron dili pud siya makuan magamitan pa nako. So far sa katong nagatumba wala gid pud siya namatay. Karon nagpabilin siya ga nitubo nindot na pud kayo ang tubo niya. Okay, so maayo din nga atong itanom ni sa mga upland areas, but provided nga igong supply sa sunlight no. And sir, unsay qualifications para maka-avail or unsay requirements nga dapat ma-comply sa mga farmers diya sa para maka-avail ani nga support sa government? Mangutana man po lagi ko no, diri sa mga nag-training ni mga trainer diri kanang in charge sa langka production. So usa sa ilang og panalitan ang farmer ganahan ka, dapat sila yung mga criteria nga ginatan-aw. Example, ang open ba na siyang space? Ang slope niya kay basic perti ra pud kaayo ka kuan kanang no? So og perting kalayo sa daan. So kana nga mga considerations ilan na nagitanaw. So as far as I know dere, kung farmer ganahan ka mutanom, i-evaluate sa ka na criteria, and then mayon ra sila nga ang imong pwede tamnan kinira kanako. So karon base sa katong akong nasabtan sa last Friday, ang ilang ginahimo kung ang farmer karon sa una na ay half hectare ra. Karon wala na. Kung naay dako ka nga area, unya mo pasok sa ilang criteria, no? So bisan pag 5 hectares, makahatag sila nimo og planting material. So ilang gi-refine ang ilang mga criteria sa panghatag. So kung namagay farmer nga capable nga naay 5 hectares, naay 10 hectares, especially diri sa bukid sa Silago, daghan ang nananom diha nga tagdaghan gyud, no? So mo nang sa pagkakaroon sa 2026 naapagid gyapon programa. So magpanghatag na gihapon ang probinsya og mga materials. Matod palagi kung naay project niyan, daghan gyud ipanghatag. Usa sa mga banner crops gyud ana is ang langka, kay mao gyud nay kuan gyud advocacy ni Gob ana dihang Yes, thank you so much, Sir Ayan. No? Roel, pwede na tani siguro magpa-evaluate kung kapasa ba ni atong kayutaan. Anyway, so very nindot no atong discussion karong kahaponon. Makapa-encourage gid no sa atong mga farmers nga adun nagyoy market, adun nagyoy maayo nga plano, sistema ang ato ang lokal nga panggamahanan sa Southern Leyte and even sa other provinces no kabahin ni ining pagpananom o jackfruit. The sweetest din ni siya nga variety sa tibuok kalibutan. Murag maka-proud ma-proud man pud ani sir no nga Pinoy ang naka naka mugda ni no. Leyte gid na siya na Leyte. Abuyog na siya na nagama kanang experimental station sa Abuyog.
No, so amazing kaayo. And sa itong mga farmers dia nga aduna mo yuta nga pwede nakapasar no or sa atong naisgutan pagaganiha open siya and dili mapunduhan og tubig. Pwede siguro taani mo duol no sa atong Municipal Agriculture Office para makasik og assistance or unsa ba kay angay buhaton in case you are interested to venture nining atong pagpananom og nangka. Okay, so basig na pay pangutana ang atong partner station Radyo Pilipinas Sugod. Okay na. Thank you very much, Doc Ayan, and hopefully we can invite you in further sa mga masunod pa nato nga mga edisyon para po siguro sa updates no sa kaning jackfruit industry diri sa atong probinsya. Once again, Doc, thank you very much and maayong hapon. Daghan salamat po, Roel, sa opportunity. Yes, thank you so much. Sa to ang campus director no professor and scientist usa-usab ka proud Viscan Dr. Ayan A. Navarrete sa oras nga mangigahin sir alang ni atong programa and sa mosunod pa nga mga episodes dinhi ning atong tulumanon Tech Talk and sa atong puhon no formal lagi na atong partnership with SLSU. Daghang kaayong salamat in advance, sir. Yes, daghang salamat sa mga suking tigpaminaw nga nagsubaybay, nagsuporta ni atong tulumanon Tech Talk and of course atong partner station Radio Pilipinas Sugod. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, kinisin kay Ella Gongora alang sa programang Tech Talk. O gagikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Once again, Doc Ayan, thank you very much. Kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan. Rafael Bugnos magpasalamat og mayong hapon kanatong tanan. Mayong hapon. Salamat, Mick o Roel. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng